na nagpapalaya, o lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan
Sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Ang ating pong Diyos na sinasamba ngayon, siya ay Diyos na tapat at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliranin, walang katugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, kaano man kabigat, laging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Minsan sa ating buhay, minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliranin, walang katugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat, taging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat, taging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Woo! Si Yahweh ang ating pastor, kailanman hindi siya nagkukulang. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na
suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Wala nang aalalahanin man. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Or sa lahat ng suliranin, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't
Thank you, Father. Salamat, O Diyos. Dahil inibig mo kami noon pa man. Kahit na kami ay merong pangit na nakaraan. Kahit na kami ay maruming-marumi dahil sa aming mga kasalanan. Hindi nagbago ang pag-ibig mo. Minahal mo kami noon at minamahal mo kami hanggang ngayon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kaya ngayong araw na ito, O Diyos, ibinubuka namin ang aming mga labi upang ibigay sa iyo ang kataas-taasang pagpupuri, kataas-taasang pagsamba, upang magbigay ng luwalhati at pasasalamat sa iyo, aming Ama. Hindi kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli, iparanas mo ang iyong presensya. Dahil sa presensya mo lang namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Oh, thank you, Jesus. We worship your name. We exalt your holy name. Oh, we magnify you, Jesus. Kapahingahan na sumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Kapahingahan na sumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Kapahingahan na sumpungan. Dahil sa'yo lamang, Panginoon. Yes! At kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanapang ko ng pag-ibig mo, kasaganang nararanasan. May kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanapang ko ng pag-ibig mo, kasaganahan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Sige po. Palakpakan natin ang presensya ng ating Panginoon. Lord, you deserve all the glory. You deserve all the praise, God. Be enthroned to the praises of your people. Glory! Glory! Glory to you!
Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nakatutok na po sa ating live broadcast. Ngayon pong umagang ito dito po sa ating official Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas. At patuloy tayo napapanood sa iba't ibang sulok ng mundo na naabot po ng ating live streaming ngayon pong umagang ito. Magandang umaga, September 22, 2024, ika-4 na linggo sa buwan ng Setyembre. Akalain mo nga naman po, nasa ika-4 na linggo na po tayo at nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang biyaya, sa patuloy niyang ginagawa sa ating buhay. Isang linggo na lang ay matatapos na po ang buwan ng Setyembre. Di ba napaka-amazing? Nakamangha-mangha talaga ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Say amen sa ating comment section. Huwag kakalimutang i-like, i-follow ang ating official FB page. At syempre, i-share nyo po mga kapatid. As of the moment, mga kapatid, sa ating mga nag-share na po ay meron na tayong 16 shares. No, sharer ba tawag doon? So, papasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy po ninyong pagsuporta. Salamat po sa inyo pong patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Okay, magandang umaga po Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo ngayon pong umagang ito. Huwag po kayong aalis, huwag po kayong liliban sa ating pagsamba po at patuloy po natin na lalo pang damhin, maranasan ang presensya ng Panginoon as we come to Him ngayon pong umagang ito. Again mga kapatid, pinagpalang umaga po, 4th Sunday of the month ng September 22, 2024, 8:19 in the morning at tayo po ay sama-samang damhin at maranasan at marinig ang presensya ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Mamaya rin po, meron tayong face-to-face gathering alas 3 ng hapon sa HPCI Lemery, Batangas. At ngayon po, dito tayo sa online. At mapapanood din po ang ating live broadcast para sa pamagitan po ng YouTube Premiere. Mamaya po, after this message, mapapanood naman po ng 11 a.m. sa ating YouTube channel ang ating gawain ngayon pong umagang ito. Replay video po yon. Kung hindi po kayo makapanood sa Facebook, pwede po ninyong manood kayo sa ating official YouTube account, His Presence Church Cavite and Batangas, at i-click ang subscribe button, tapos i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere. Okay? Lahat po ng ating Sunday worship ay matatagpuan po natin doon. Kung nais po pong bisitahin yon, ay mas malinaw po yon, mas madare-diretso. Pwede nyo po yung mamaya na kung hindi po kayo okay sa Facebook, pwede po kayo sa YouTube. Okay? Amen? Praise God! At bagamat napakaraming bagyo tayong pinagdaanan, sunod-sunod, no? May Ellen, may Igme, may ang dami, may Hener, may ano pa ba? May Hener, may Ferdy, nako napakarami. Pero sa lahat ng dami ng bagyong sunod-sunod na pumila sa ating bansa, ay pinatunayan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat sa ating bayan, sa ating bansa, na siya'y tunay na mabuti, siya'y tapat na Diyos, nag-iingat at patuloy na nag-iingat at nagpoprotekta, gumagabay sa ating mga anak niya. Purihin po ang Panginoon. Good morning everyone at binabati po natin ang bawat isa na naririto na po sa live broadcast. Binabati natin ang Arandia family. Good morning kay kapatid na Jano at kapatid na Lisel at sa kanilang buong pamilya. Binabati natin Sister Jocelyn Garciano, good morning. Binabati rin po natin ngayong umaga si Brother Isidro Mercado. Ayan, si Brother Acer, good morning dyan sa Taiwan. Good morning sa iyo kapatid. Ingatan ka ng Panginoon kasama ng iyong buong pamilya kay na si Sien at sa iyong mga anak. Good morning. Binabati rin natin si Brother Ervil Kayanan at ang kanyang buong pamilya kay Sister Syra at kay Baby Alicia Shekaina. Good morning. Nabati rin natin all the way from kanilang trabaho, no po, nasa ibang bansa ang ating mga kapatid na bumabaybay sa kanilang mga lugar na pupuntahan. Hindi ko alam kung nasa Alaska itong mga kapatid natin ito, no? All the way from US, binabati natin si Philip and Bel Cepaya. Good morning. Nabati rin natin from Bataan si Brother Reden Calara. Good morning sa iyo kapatid at sa iyong buong pamilya. Good morning.
Kasama rin natin ngayong umaga si Sister Elizabeth Sanchez. Good morning. Is also watching with us. Nabati rin natin si Sister Vilma Mausisa Tolentino. Good morning and to your family. Good morning po sa inyo. Binabati rin natin. Pakikamusta tayo sa Santos family. Good morning. Nabati rin natin sina Nanay Ellen Endoso. Good morning. Ayan, purihin ang Panginoon at sa inyo pong buong pamilya. Good morning. Pinabati rin natin ang good morning, sino pa? Si Tita Susan Umalis, Tito Rick at ang kanilang buong pamilya. Good morning po sa inyo, Tita Susan. Salamat po sa inyo pong pagsuporta sa panonood. Purihin po ang Panginoon at tuloy-tuloy po ang ating pagpasok sa mga bago pa lang, pumapasok pa lang sa ating live broadcast. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Every Sunday tuwing alas 8 ng umaga ay tayo po ay nagkakasama-sama sa gawain po ng Panginoon. Good morning at tayo po lahat ay mananalangin muna. Ito na po ang ating huling bahagi sa Genesis 24 kaya tumutok po kayo every end of our part no po ng ating series ng bawat chapter ng ating ng Book of Genesis ay may mga pasabog ang Panginoon sa atin. Kaya ako po ay excited na ibahagi sa inyo ang ikahuling bahagi ng ating pong series sa Genesis chapter 24 ngayong pong Sunday. Next week ay meron tayong special series dahil po tayo po ay nasa pastoral rotation po ng gawain po na ito. So tayo po ay magsasama-sama next week kung loobin po ng Panginoon. We're going to have a live streaming po connected po sa doon po tayo sa His Presence Church Cornerstone sa may saan lugar to? Sa may Caloocan. Ayan, sama-sama po tayo, naimbitahan po tayo doon at tayo po ay na-assign doon sa church na yon and bibigyan ko po kayo ng live streaming doon mga kapatid. Kaya alas 9 po tayo magsisimula sa susunod na linggo. Live na live po tayo mapapanood doon sa HPCI Cornerstone or tinatawag na CICC Liano. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Tayo po lahat ay sama-samang manalangin, magpasalamat sa Panginoon sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niya sa atin. Napakaganda nung awit no po. Kay sarap magpuri sa presensya mo, O Diyos. Marami mang problema, nakapaligid man ng mga daming pagsubok sa buhay, pinatutunayan basta't ang Diyos ang ating kasama, tayo'y sapat na at patuloy na nagtumatayo, naninindigan at nagtatagumpay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Good morning po sa ating lahat at tayo po'y manalangin. Let's all give all back the praises and thanksgiving sa ating Panginoon ngayong pong umagang ito. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy pong aming pagpupuri at pagpapasasalamat, pagdakila sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa iyong katapatan, sa iyong patuloy na biyaya, sa iyong pagpapatawad, sa iyong pag-unawa sa amin, sa pag-intindi mo sa amin, O Diyos, sa lahat ng aming mga kakulangan, sa lahat ng aming mga kamalian, O Diyos, patuloy, Lord, ang iyong saganang biyaya, ang iyong saganang pag-ibig sa amin, ang iyong pagpapatawad, ang saganang pagkakataon na lagi mo ipinagkakaloob sa amin araw-araw, O Diyos. Lubos-lubos ang aming pasasalamat. Alam namin, O Diyos, na hindi namin deserve na ganito ang aming maranasan sa iyo, pero salamat dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagkulang, hindi nagpabaya, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat sa mga kapatid namin na naririto sa live broadcast. Salamat, Lord, sa pagkakataong kami po'y magkasama-sama sa gawaing ito sa iyong pangalan. Patuloy namin pinagpapasalamat din, O Diyos, ang patuloy na proteksyon, pag-iingat mo sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa 1 linggong nakalipas, O Diyos, na marami kaming bagyong tinahak, dinaanan. Pero Lord, doon sa mga bagyong yon,
karga-karga mo kami, hawak-hawak mo kami. Tulungan mo kami na huwag kaming bibitiw sa aming pagkakakapit sa iyo, huwag kaming bibitaw sa aming paniniwala, huwag kaming bibitaw sa aming pananampalataya, at huwag po naming hayaan na lumayo kami at hindi kami makasunod sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya at sa iyong wagas na pag-ibig para sa amin. Lord, lagi po naming maalala ang kabutihang ginagawa mo sa amin sa gitna ng mga pangit at hindi magandang nangyayari sa aming paligid. Pinatutunayan mo, Lord, na wala kaming pwedeng pagkatiwalaan, wala kaming pwedeng lapitan, wala kaming pwedeng panampalatayanan kundi ikaw lamang, O Diyos. Sa mga panahon na ito, Panginoon, na maaaring nangihina kami, bumabagsak ang aming pananampalataya, bumababa ang aming pagtitiwala, Lord. Salamat dahil hindi mo hinahayaan na kami po ay mawala, masira at mapahamak, Panginoon. Bagkus, Lord, sa mabilis na pagkakataon, lagi mong ibinabalik ang aming isipan, ang aming puso sa tunay na nagmamay-ari at sa tunay na Diyos na dapat na kumakaling at gumagabay sa amin. We thank you, Lord, for this great chapter of Genesis 24. We thank you, Lord, sa mensahe ng mga salitang naihayag, Panginoon, sa mensaheng ito, sa series na ito. Lalo po naming nadama, Lord, that you are there, ikaw ang gag-guide, ikaw ang papatnubay, ikaw ang mag-iingat sa amin, magpoprotekta sa amin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Kaya, Lord, tulungan mo kami, kagaya ni Eliezer, na patuloy na nagtiwala sa iyo katulad ng nakita niya sa kanyang sa lingkod ng Diyos, sa iyong lingkod ng Diyos na si Abraham. Salamat, Lord, dahil alam namin na bagamat siya'y ordinaryong alipin, pero pinakita mo, O Diyos, na sa isang ordinaryong alipin, hindi ka namimili, O Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at patuloy, Lord, na pinatutunayan mo, ikaw pa rin ang Diyos namin sa mga oras na ito. Wala po sa iyo, hindi mo tinitingnan ang aming kapasidad, hindi mo tinitingnan ang aming katayuan, anuman ang aming estado, kalagayan, mahirap, mayaman, bata, matanda. Lord, salamat dahil hindi ka namimili. Ikaw ang Diyos na tumitingin sa puso, tamang motibo at tamang pagsunod, tamang pagtitiwala ng iyong mga anak. Our dear Holy Spirit, this morning, guide us, be our pastor, be our mentor, Lord. Talk to us, reveal to us the truth, give us a great wisdom, great knowledge, great understanding to know you more, Lord God, sa iyong mga salita. And Lord, help us to be excited, Lord, na magkaroon kami ng desire na talaga sa umagang ito, kahit online kami, kahit saan man kaming lugar naroroon, madama namin at maranasan namin, Lord, ang pananabik sa iyong presensya. Kaya, Lord, tunay na basta't sa iyo nagpupuri, basta't ikaw ang aming kasama, basta't ikaw, Lord, kahit anong problema, alam namin, mahirap, madali, malaki, maliit, ay lagi kang nandyan para sa amin. Kaya, Lord, walang hanggang pasasalamat, pagpupuri, our dear Holy Spirit, ang aming ibinabalik sa iyo. At tunay na niluluwalhati at tinataas namin si Jesus for being our greatest model on earth, Lord God, na patuloy, Lord, na nagbibigay sa amin ng kakayanan, ng kapangyarihan para angkinin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagtatagumpay ay mararanasan din namin sa bawat araw at buhay na aming dadaanan. Muli, Panginoon, excited kami sa pagtatapos ng Genesis 24 ngayon pong umagang ito at mamayang hapon, Lord, sa aming face-to-face gathering. Bagamat parehas po ng topic ito, alam namin, Lord, ang Diyos ay may kanya-kanyang gagawin. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maghahayag sa puso at buhay ng iyong mga anak. Basta ang mahalaga, Lord, nakikita mo ang aming mga puso sa aming pagtanggap sa iyo pong mga salita. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong gawain, Panginoon, sa bawat mensahe, bawat salita na mahayag, Lord, ikaw po lamang ang mapapurihan. Walang bida sa umagang ito, hindi tao, hindi kung sino man, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang dapat at nararapat papurihan, sambahin, luwalhatiin at pasalamatan. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, honor,
praise, blessing, and adoration in Jesus Christ's name by the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise God. Okay, tayo po ay nasa Genesis 24 pa rin mga kapatid at ako po ay excited na ibahagi sa inyo ang uling bahagi po ng ating pong series sa Genesis 24. Good morning sa mga pumapasok pa lamang sa ating live broadcast. Kay Brother Arturo Lopez, good morning. Kay Sister Ann Manuntag at sa kanilang buong pamilya, good morning from Novaliches, Metro Manila. Good morning po sa inyong pamilya. Ayan, praise God. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Excited ka na ba? Okay ba ang ating sounds? No po, yung ating signal? May problema po ba? Paki-confirm lang po sa atin sa comment section kung naririnig nyo po, maayos po ba ang ating reception ngayong umaga. At kung maayos man, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa atin sa ating technical booth. At tayo po ay, akala mo napakaraming technical booth dito. Ako lang din po lahat ang pumipindot nito. So, praise God. Praise God sa karunungan ng Panginoon. Okay, dako na po tayo. Excited ka na? Alam ko, excited ka na sa mensahe ng Panginoon. Genesis 24 tayo mga kapatid. At tinatahak pa rin natin ang series patungkol sa God's guidance and providential care, ang gabay at ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. At nakita po natin, nasumpungan natin yan kung paano ginabayan ng Diyos, iningatan ng Diyos ang lingkod ni Abraham na si Eliezer para maghanap ng mapapangasawa na pinili ng Diyos para sa anak ni Abraham na si Isaac. Okay? Hanggang sa nakilala si Rebecca, papaano, madaling ang intindihin no po, madaling balikan yung storya, pero kung titingnan mo, ang bottom line ng lahat ng ito, ang nais ng Diyos na makita natin dito, yung kanyang gabay at pag-iingat, no, yung gabay at patnubay ng Diyos sa mga lingkod niya. No po, na nagtitiwala, syempre nagtitiwala, nananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Amen? So, pinag-usapan natin yung mula sa instruction, nagsimula tayo, instruction ni Abraham sa kanyang lingkod na si Eliezer at kung papaanong immediately, urgently, sumunod agad sa pinag-uutos ang lingkod niyang si Eliezer kay Abraham. At kung paano natin nakita yung faith ni Abraham, ganun din yung faith ni Eliezer na kanyang alipin. No, nakita natin kung paano siya humingi ng patnubay, ng pagtatagumpay, gabay sa Panginoon sa kanyang misyon na kailangan niyang gampanan. Amen? So natunghayan din po natin, no, nang tuparin ng Diyos, di pa siya tapos manalangin, binigay na agad ng Panginoon, tinugon na agad ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos si Rebecca, no po, na katugunan sa panalangin no po ng lingkod na si Eliezer at nakita natin kung paano kumilos ang Diyos para tuparin yung mga palatandaang hiningi ni Eliezer sa Diyos para gabayan siya sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang napakahalagang misyon na pinagagawa sa kanya ng kanyang among si Abraham. So sa Part 4, nakita natin no, na mamit ng servant si Laban, si Betuel, ang pamilya, ang ina ni Rebecca, na kung saan nakilala niya yung buong pamilya ni Rebecca. At nakita natin no, po kung paano inasikaso yung servant, kung paano ipinahayag sa kanya ng punto por punto, detalyados, very specific kung paano pinagpala ng Diyos ang kanyang among si Abraham hanggang sa kanyang pinakamisyon kung bakit talaga siya naroroon sa lugar na iyon. So hanggang sa ito na po nakita natin no, nagkaroon ng alinlangan bagamat parang madedelay, pero pinakita po ng Diyos, pagpasya ng Diyos, pagkalooban ng Diyos, dapat willing tayo to go. Kasi hindi po pwede na tayo nag-aalangan, no? Yung hindi tayo pwedeng bukas na lang, pwedeng i-delay ang nais ng Diyos, no? Pwede naman yan bukas. Tandaan natin mga kapatid,
kapag ipinapahayag na ng Diyos, pagkalooban na ng Diyos, at obvious na may pinagagawa ang Diyos sa iyo, at naririnig mo, nauunawaan mo, naiintindihan mo, kinakausap ka ng Holy Spirit, hindi mo pwedeng ipagpabukas yun. You have to be willing to go now, no? To answer it now, hindi po bukas. Do not delay God, because delaying God is disobedience to God. Amen? So ngayon po, alam kong ready na kayo. Tatahakin natin ang chapter 24 ng Genesis from verse 62 to the last verse of this chapter, no po, verse 67. Okay? Isaac marries Rebekah. Okay? So ngayon, magkakaroon na po ng pagtatagpo ang dalawa sa kauna-unahang pagkakataon. So kung titingnan natin yung story, mga kapatid, pag binasa nyo po itong last part ng Genesis 24, 62 to 67, kasi hati-hati natin, which is pwede naman nating sabihin lahat, pwede naman nating imensahe buong-buo na buong ito ng guidance and providential care. Kaya lang gusto ko po madama nyo, mahimay natin, mapiga natin, malaman natin, maintindihan natin ang magkaroon tayo ng deeper knowledge and understanding dito po sa Genesis 24, kasi pag hinimay mo talaga, mas dama mo yung saya, dama mo yung sarap, dama mo yung presensya ng Panginoon every time na pinoportion by portion natin yung mensahe. Amen? So Isaac marries Rebekah. So kung titingnan natin yung story ng Genesis 24 hanggang sa part 5 ng ating series na ito, nakita natin na parang problem solved na eh. Okay? Tinugon na, solved na ang lahat. Pinahanap, nanalangin, sumunod, nakilala si Rebekah, nakilala yung pamilya. So kung tutuusin, solved ng lahat. Lalo na pag binasa pa natin itong verse 62 to 67. Tingnan natin, basahin natin mga kapatid, bago natin balikan yung bawat verses. Sa verse 62, sabi, ngayon si Isaac ay nakatira sa Negev at kararating lang galing sa Bir-lahai-roi. Okay? Isang araw, nang magtatakip silim na, lumabas si Isaac at naglakad-lakad sa kanilang bukirin. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. Yung 10 kamelyo na bitbit ni Eliezer na alipin ni Abraham, no? Pero may mga kasama ito. No po, sa verse 64, nang makita ni Rebekah, malayo pa lang papalapit ng papalapit ang mga kamelyo, si Eliezer at si Rebekah, at maging yung mga kasama ni Rebekah. Nang makita ni Rebekah si Isaac, na bumaba siya sa kanyang kamelyo at nagtanong sa alipin ni Abraham, sino ang taong yon na naglalakad sa bukid papalapit sa atin? Sumagot ang alipin, siya ang aking amo na si Isaac. Kaya tinakpan ni Rebekah ang kanyang muka ng belo. 66, sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. And 67, last verse, pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebekah sa toldang tinitirahan noon ng kanyang inang si Sarah, at naging asawa niya si Rebekah, at mahal na mahal niya ito, kaya naibsan ng kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Okay, so kung titingnan natin, problem solved. Pumayag na kasi si Rebekah, kaya nandun na sila, nakita na sila for the very first time. Nakita sila, balikan natin yung verse 62. Nakita natin na tuloy na ang kasal, pumayag si Rebekah, pumayag ang pamilya ni Rebekah, tuloy ang kasal. But wait, ang tanong, mga kapatid, iniisip natin, bagamat alam na natin sa storya, papaano kaya kung sa kanilang pagkikita dito sa verse 64, no? Nang makita ni Rebekah, ayan, isang araw nang magtatakip silim na, lumabas si Isaac at naglalakad-lakad sa kanilang bukirin. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. So kaya lumapit siya. Nung 64, sabi po dito, nang makita ni Rebekah si Isaac, bumaba siya sa kanyang kamelyo. Okay? So, nagtanong siya sa alipin ni Abraham, sino ba yung taong yan na naglalakad sa bukid papalapit sa atin? So, sumagot ang alipin, siya ang aking amo na si Isaac. Kaya tinakpan ni Rebekah ang kanyang muka ng belo. So, ang tanong ngayon,
papaano? What if? What if? Kung hindi siya tinanggap o tanggapin bilang asawa, no, ni Isaac. Siyempre, makakasama niya to habang buhay eh. So papaano naman kung hindi siya nagustuhan ni Isaac o sa kabilang banda, hindi siya nagustuhan ni Rebecca? Papaano 'yan? So mahirap magsama ang dalawang tao bilang isa kung hindi nila gusto ang kanilang mapapangasawa. So wala nang atrasan eh kasi kumbaga pag ikay nagpakasal habang buhay yan eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na i-rewind mo at sasabihin mo, teka lang, hindi ko siya gusto. Kaya yan ang ginagawa ng mundo eh. O, kaya ang gagawin nila, magta-trial and error muna sila, magli-live-in muna. Ganun ang mundo, ganun ang kalakalan ng mundo ngayon. Ganun ang tawag doon, realidad. Na testing muna bago magsama. Sa totoo lang mga kapatid, hindi yan design ng Panginoon. And everything na hindi dinisenyo ng Diyos ay ang dulo niyan ay mapapahamak tayo. Amen? Wala akong nakita na dinisenyo ng Diyos na sinira ng tao na naging matagumpay ang tao, no? So bago ka sasagot ng panghabang buhay, bago ka sasagot ng till death do us part, bago ka sasagot ng yes I do, dapat siguraduhin mo na yung makakasama mo habang buhay, yan na talaga yung gusto mong makasama. Kaya ang tanong dapat lagi, handa na ba ako makasama yan taong yan habang buhay? Kasi pag nagpakasal ka, you are not just two person, but you are already one in Christ Jesus. So ibig sabihin, pinagkaisa na kayo ng Diyos. Ang marriage, it is designed by God. So si Lord ang unang naghayag niyan, siya ang author ng pag-aasawa. Kaya dapat alam natin, yung makakasama mo sa habang buhay, talagang siya ay panghabang buhay. Amen? Amen po ba? Kung kayo po may asawa, no, wala na kayong magagawa, nag-aido na kayo eh. Kung magrereklamo ka, kung ba't ganyan na napangasawa mo, kapatid, hindi po pwede kasi ikaw nagdesisyon yan. So habang buhay. So iniisip ko, at maaring tanong din natin ngayong umaga, paano kung hindi nagustuhan ni Isaac si Rebecca? At sa kabilang banda naman, sa kabilang sabi, baliktarin natin, papaano sa una nilang pagkakakita ay hindi nagustuhan ni Isaac, ni Rebecca si Isaac. So ganun po yung mangyayari. So meaning, so many things could go wrong sa story na ito kung ganyan po ang mangyayari. Ibig sabihin mga kapatid, yun pwedeng mangyari kung walang providence o gabay at patnubay ang Diyos sa lugar na ito, sa sitwasyong ito, sa story na ito. Tandaan natin, kung hindi rin ang Diyos ang gagawa, kahit na pagsamahin sila, baliwala ang lahat. Masisira ang lahat ng story, masisira ang kanilang pagkikita, maaaring hindi nila gusto ang isa't isa, kung hindi rin naman Diyos ang kumilos at gumawa. Amen? So, kung ang Diyos ay all-wise, matalino ang Diyos, perfectly, He is a good God, no po? Kung siya ang nagpasya na sila ay magkita, kung ang Diyos ang nagpasya sa lahat ng nangyaring ito, ang Diyos ang nakita nating gumawa. Tama? Kung nakita natin, ang Diyos ang pumatnubay, gumabay, doon sa mula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Eliezer, hanggang sa mamit ng alipin si Rebecca, namit ng alipin si Laban, si Betuel, ang ina ni Rebecca. So lahat ng ito, kung iisipin natin, kung siya ay all-wise, bakit niya ginawa lahat ng ito? Bakit ito'y obvious na obvious? Si Lord naman ang may kalooban ng lahat ng ito eh. So kung ang Diyos ang nagpasya, walang kahit na sino ang pwedeng kumontra. Amen. Ulitin ko po, kapag ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nagpasya, no? God is all-wise, God is perfectly good. Ibig sabihin, kung siya ang gumawa nito, wala tayong pwedeng kontrahin sa kanyang kayang gawin sa buhay natin. So sa puntong ito, nang malapit na sina Rebecca, pansinin niyo po ito sa verse 63, na magtatakip silim na, lumabas si Isaac at habang siya'y naglalakad, may nakita siyang
mga kamelyo na papalapit. So tinitingnan niya pa lang yung camel na papalapit, no? Hindi pa yung sakay. Pero nang makita, malayo pa lang nakita na ni Rebecca si Isaac, agad-agad bumaba siya sa kanyang kamelyo. Kung kayo'y pamilyar sa mga love story, makikita nyo ito yung love at first sight. Pero I believe, mga kapatid, higit pa sa love at first sight ito. Kasi Diyos ang nagpatagpo sa kanila eh. So ibig sabihin, kalooban to ng Diyos. Habang malapit na sila ni Rebecca, natanaw na siya agad ni Isaac eh. I believe hindi lang kamelyo ang nakita ni Isaac. Maaaring nakatingin lang siya sa camel pero tinitingnan niya, ay, si Rebecca, sino yung magandang babaeng yun? No? Pero dapat si Isaac ang nagtanong eh. Pero sa dulo, sa mga kwento na, sa verse na ito na ating pinag-usapan, nakita natin, ang nagtanong ay si Rebecca. Sino ang taong yun? Tanong ni Rebecca sa alipin ni Abraham. Sumagot ang alipin, siya ang aking amo na si Isaac. So siya ang unang nakita, sila'y nagkita, sila'y nagkaroon ng personal na pagkakakilanlan, no? At sinabi naman nung alipin kung sino ang kanyang sino ang nakaharap at sino ang taong ito na nakasalubong nila. So kinuwento kay Isaac, sabi sa verse 66, sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. So kung paano maaaring kinuwento ni Eliezer sa pamilya ni Rebecca ang ginawa ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, sa kanya bilang alipin, nakita natin, syempre, lahat na nangyari, walang duda, ito'y pagpapakita ng tagumpay sa misyon na ipinagawa ng Diyos kay Abraham at tagumpay na pinagawa ng Diyos kay Abraham sa kanyang alipin. So tagumpay ang lakad ng alipin, no? Tagumpay ang lakad ni Eliezer. At ito ang babaeng nais ng Diyos na mapangasawa ng anak ng kanyang among si Abraham. Siyempre, sabi po sa verse 67, dinala ni Isaac si Rebecca sa toldang tinitirhan noon ng kanyang ina na si Sarah. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito. Tingnan niyo po ito ha. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito. Kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. So wala pang ilang araw siguro yun, ilang buwan no, nawawala ang kanyang inang si Sarah. Syempre malungkot si Isaac sa pagkawala ng kanyang ina, pero nagkaroon ng instrumento ang Diyos. Ang pagkakaroon ng asawa ang ginamit ng Diyos na isang paraan to give comfort to him. So nakita natin, no, naibsan yung kalungkutan. Kaya dapat ang asawa natin ay nadadama natin, naiibsan yung mga kalungkutan, mga bagay na kakulangan sa ating puso, yung ating may bahay, yung ating kapartner, ang nagbibigay sa atin ng satisfying life, no? Yung hindi kalungkutan. Pag nakikita mo yung asawa mo ba, nakikita mo ba, naku po, pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, ganun ba? Hindi. Pinakamalas ako pag nakikita ko yung asawa ko. Hindi. Dapat pag nakikita mo yung misis mo, pag nakikita mo yung mister mo, sabi mo, salamat sa Diyos, binigyan ako ng suitable helper and suitable partner. Kaya pag sinasabi mo dapat, mahal na mahal mo siya. Nakita natin, dahil alam ni Rebecca at ni Isaac na ito'y pasya ng Diyos, sila'y pinagsama ng Diyos, sino pa ba naman ang kokontra? At sila naman ay nagmahalan ng lubos. Kaya talagang nakita natin sa verse 67, bagamat malungkot dahil nawalan siya ng ina, pero dito minahal niya, mahal na mahal niya ito. Kaya sabi nga ng Lord, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Dahil dapat pag ang Diyos ang nagsama sa inyong dalawa, talagang naiibsan ang lahat ng kalungkutan, naiibsan ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Dahil alam mo pag ang Diyos ang nagsama sa inyo at mamahalin nyo talaga ang isa't isa dahil alam nyo this is the will of the Lord. Pinagsama tayo ng Panginoon, alagaan natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa. No? Kita natin, more than that mga kapatid,
yung pagdating ni Rebecca sa buhay ni Isaac ay nangangahulugang meron ng magpapatuloy. That is a good news. Meron ng magpapatuloy ng lahi ni Abraham. Yung great nation na ipinangako ng Lord na pinangangambahan ng lingkod ng Diyos na si Abraham, 40 years old ba naman na si Isaac? Wala pa rin siyang asawa. So, humingi siya sa Diyos, tinupad ng Diyos, binigay ng Diyos, at eto na. Ibig sabihin, magpapatuloy na ang lahi ni Abraham. Tuloy-tuloy na ang katuparan ng pangako ng Diyos to become Abraham, to become a great nation, yung kanyang magiging lahi. Ito ba'y dahil kay Abraham? Ito ba ay dahil sa kanya, dahil sa kanyang ginagawa? Hindi po, lahat po ito ay dahil sa Panginoon, hindi dahil kay Abraham. Natupad ang lahat ng ito hindi dahil kay Abraham. Natupad ang lahat ng ito, nagtagumpay ang lahat ng ito, hindi dahil sa tauhan ni Abraham na si Eliezer. Hindi po nangyari ang tagumpay na ito, hindi dahil kay Rebecca, mga kapatid. Baka akala natin ang great nation nang dahil dumating na si Rebecca. Hindi dahil kay Rebecca. Hindi rin po dahil kay Laban. Hindi rin dahil kay Betuel. Hindi rin dahil sa ina ni Rebecca. Hindi din dahil kay Isaac matutupad ang tagumpay. Isipin nyo, mag-asawa na nga sila pero kailangang magkaroon pa rin sila ng anak para magpatuloy ang lahi ni Abraham. So makikita natin mga kapatid, tapos na eh. Wow, ang ganda na, tagumpay, pinagtagumpay. Lahat po yan hindi dahil sa kanila, dahil nagtagumpay sila dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. It's all about God, mga kapatid. Hindi kay Abraham, hindi kay Eliezer, hindi kay Rebecca, hindi kay Laban, hindi kay Isaac, kundi dahil sa Diyos. So lahat ng nangyayari sa kanila, ang bottom line ng lahat ng ito, may Diyos na nagbigay ng tagumpay. Amen? So sa lahat ng pinagdadaanan natin, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, katulad ni Rebecca, ni Eliezer, at ng kanyang pamilya, lahat ito pinangyari ng Diyos. At kung bakit nangyari ito na may magpapatuloy na ng lahi ni Abraham, na meron ng tagumpay, tuloy-tuloy ang katuparan ng pangako, kasi dahil yan may Diyos na nagpatagumpay sa atin. Amen? So ang problema, so nakita natin tuloy-tuloy na, pero may problema eh. Alam niyo po ba ang problema? Nagkaroon ng matinding conflict. Bakit? Kasi sa chapter 25 verse 21, masasaksihan natin sa susunod na buwan, no po sa biyaya ng Lord, meron ding same na problem. Papaano magkakaroon ng great nation kung parehas ni Sarah baog si Rebecca? Halaka. Akala nila ang ganda na. Akala nila tagumpay na. Andito na eh. Kaya lang may isang problema. At ang problemang ito ay magbibigay ng hindrance, malaking problema ito. Bakit? Baog din si Rebecca. Nakapo. Baog na si Sarah, baog pa si Rebecca. So, same story. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. At ang maganda dito sa verse 21, tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Sino pa rin ang naghayag? Sino pa rin ang kumilos? Ang Diyos pa rin. And that's the real problem kapag nakikita natin sa atin bilang mga tao, na kapag may mga tagumpay na, mayroon pa rin isang problema yan. Sa haba-haba mga kapatid ng ating paglalakbay, sa haba-haba ng ating pinagdaanan sa buhay, sa haba-haba ng pagtingin natin sa buhay ni Abraham, sa tingin nyo kahit baog, magiging problema pa rin ba? No? Meron bang hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin? Kumbaga sa puntong ito mga kapatid, kung merong iisipin ka, sandali, baog eh. Paano magkakaroon ng great nation? Pero tingnan nyo po, napakabilis ng execution. Nanalangin si Isaac, nagkaanak ito, tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Ibig sabihin, kahit alam natin na mayroong mga hadlang, kahit na alam natin there is a delay,
Kahit na alam nating napaka-imposible ng sitwasyon. Sa haba-haba ng paglalakbay sa buhay ni Abraham, problema pa po ba yun? Sa tingin niyo po ba na poproblemahin mo pang may baog? Mga kapatid, sa puntong ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, meron pa bang problema na hindi kayang lutasin ng Diyos? Di ba? Meron pa kayang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron pa bang kakulangan na hindi kayang tugunan ng Diyos sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, sa buhay ni Rebecca? Meron pa bang problemang hindi kayang lutasin? Meron pa bang kakulangan na hindi kayang tugunan ng Diyos? Meron pa bang balakid sa kanila na hindi kayang lagpasan ng Diyos? Meron pa bang imposible na hindi kayang gawing posible ng Diyos? Minsan, iniisip natin, Lord, okay na eh. Maayos na eh. Tagumpay na eh. Bakit meron na namang problema? May baog eh. Oh. Baog eh. Paano kung wala yung nanalangin? Wala. Baog si Rebecca. Paano yan? Ganda na eh. Eto na yung sitwasyon, nagtagumpay na. Parang tayo mga kapatid, relate natin yung story na ito sa buhay natin. Okay na eh. Ang ganda na eh. Tagumpay na eh. On the go na eh. Oh, sumunod na eh. Pinagpala na eh. Pero may problemang isa. Kung iisipin mo na obvious naman nagawa ng Panginoon, pero bakit may biglang dumating na problemang ganito? Oh. So anong dapat gawin? Katulad ng ginawa ni Isaac. Anong dapat gawin? Kayo po sumagot sa comment. Anong dapat gawin? Ano ang unang ginawa ng lingkod ng Diyos na si Isaac? Nang malaman niyang baog din si Rebecca. Oh. Anong ginawa? Ang difference ni Isaac at ni Abraham, si Abraham, nung sinabihan ng Diyos na magkakaanak kayo, bibigyan kayo ng anak, natawa sila eh. Pero sa puntong ito, ano ang naging aksyon ni Isaac sa sitwasyon nila? Ano po ang sitwasyon na ginawa nila? Anong ginawa nila sa sitwasyong ito? Nanalangin sila sa Diyos. No? Nanalangin si Isaac sa Panginoon, nanalangin sila, nanalangin, I believe, hindi lang si Isaac, nanalangin si Rebecca at si Isaac kay Yahweh na magkaanak ito. At ano ang ginawa ng Diyos? Sa mga taong nagtitiwala, sumusunod, nananampalataya, ayun na, ang sumunod, tinugon ng Panginoon ang dalangin niya. Nagbuntis si Rebecca. So, gaya natin, mga kapatid, okay na lahat eh. Bakit nagkaroon pa ng ganitong problema? So, sa pagkahaba-haba ng ating buhay, re-relate natin yung buhay ni Abraham sa buhay natin. Sa haba-haba ng paglalakbay natin, sa haba-haba ng mga pressure, mga problema ang pinagdaanan natin, problema pa ba yun sa Diyos? Sa tingin natin, problema pa ba sa Diyos sa haba-haba ng pinagdaanan natin, sa haba-haba ng ating nilakbay na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan, pinatnubayan tayo at ginabayan tayo ng Diyos? Sa tingin nyo, problema pa ba sa Diyos? Kahit baog pa, kahit may problema pa, kahit hinadlangan pa, sa tingin natin, problema pa rin ba? So, sa tingin mo, hindi kayang lutasin ng Diyos ang problemang iniisip mong yan? Nako, Lord, nako, paano ito, Lord? O, di ba? Natatanong tayo ng Diyos, anak, meron bang problemang hindi ko pa kayang lutasin? Gayong nalutas ko na sa haba-haba ng buhay, ngayon mo pa ba ako pagdududahan? Amen? O sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, sa problema mong dinadaanan, meron pa bang kakulangan na hindi ko kayang tugunan sa iyo? Meron pa bang bagay na kulang sa iyo na hindi ko kayang tugunan? Lord, may balakid eh. Ang daming problema, ang daming naghihindrance, ang daming pumipigil, humahadlang. Sa tingin mo, hindi ba kaya ng Diyos
na yung mga balakid na ito hindi kayang lagpasan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay nating lahat? Sa haba-haba ng sitwasyon ng buhay natin, meron pa bang imposible na hindi kayang gawing posible ng Diyos sa buhay natin? Amen? So mga kapatid, sa umagang ito, tinatanong tayo ng Panginoon. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot, mga kapatid. Sagutin mo sa harapan ng Diyos. Yung tanong ng Diyos sa akin ay tanong din ng Diyos sa iyo ngayon. So kaya nga pinapasa ko lang sa inyo, yung tanong ng Diyos sa akin, gusto ko maipasa din sa inyo. So anong punto dito, mga kapatid? Kung tayo'y nagtitiwala, kung tayo'y nananampalataya, kung tayo ay sumusunod ng totoo sa ating Diyos, alam mo talaga kung ano sagot dyan. Okay? So, nung tinatanong ako ng Panginoon ngayon, dapat alam ko kung anong sagot. Hindi lang basta oo. Alam mo ko talaga kung ano ang sagot. Na alam mo, sa problemang ito, alam mong kayang lutasin ng Diyos. Sa kakulangang ito, alam mong Diyos ang tutugon. Sa mga balakid na ito, lalagpasan ito ng Diyos. Sa mga imposibleng bagay sa buhay natin, kayang gawing posible ng Diyos. Kaya kung nagtitiwala ka, kung nananampalataya ka, kung sumusunod ka, alam mo ang sagot. Amen. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Please, heart God. Press natin yung heart button. Kasi si Lord yun eh. Madaling sabihing, oo Lord, pero hindi ganun kadali yun, mga kapatid, kung iisipin mo. Pero alam mo sa sarili mo, kung nagtitiwala ka, kung nananampalataya ka, at kung sumusunod ka, alam mong walang mahirap sa Kanya. Walang mahirap sa Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Dahil merong Diyos na gumagabay sa bawat yugto ng buhay ni Abraham. Merong Diyos na gumabay at pumatnubay sa yugto ng buhay ni Isaac. Para tuparin ng Diyos ang pangako niyang great nation sa kanyang mga lingkod. Kumpiyansa ang lahi ni Abraham, ang bansang Israel, na anumang hirap ang danasin nila, gaano man kaimposible sa mata ng tao ang sitwasyon nila, nakakatakot man ang harapin nila sa buhay, sa dulo nito makakaasa sila na mananatiling tapat ang Diyos, mananatiling nagmamahal ang Diyos, at nananatiling gagabay at papatnubay ang Diyos sa kanila. Sa buhay natin, mga kapatid, anumang hirap ang danasin natin, gaano mang kaimposible sa atin at sa mga tao, sa mata ng tao, hindi na yan magtatagumpay, hindi na kayo makakabangon. Yan ay kasinungalingan ng kaaway na laging ikinikintal sa isipan natin at sa puso natin ng kaaway, na pagdudahan natin ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Balikan natin ang life ni Isaac. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Rebecca, anong kanyang ginawa? Nanalangin. At dahil sila nagtiwala, nanampalataya at sumunod, ang Diyos ang tumugon sa kanilang mga dalangin. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang mga pamanhik at panalangin. So gaano man kaimposible sa tao ang sitwasyon natin, nakakatakot man ang haharapin natin, hindi man biro ang mga pinagdadaanan natin, isa lang ang pwede nating asahan. Makakaasa tayo na mananatiling tapat ang Diyos. Makakaasa tayo na mananatiling nagmamahal ang Diyos sa atin. Romans chapter 8, verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, alam natin dapat, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. God
causes all things. Big things, little things, good things, bad things, all of this, God causes all things to work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal at umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, malaki man ang sitwasyon, God is good. Maliit man ang sitwasyon na pinagdadaanan natin, God is good. Mabuti man ang ating pinagdadaanan, God is good. Hindi man maganda ang ating mga pinagdadaanan, God is good. Dahil gumagawa ang Diyos sa lahat ng ito, mapa-big, mapa-little, mapa-good, mapa-bad. God causes all things to work together for good to those who love Him. Kung minamahal mo ang Diyos, kung nagtitiwala ka sa Diyos, kung nananampalataya ka sa Diyos at sumusunod ka sa Diyos, kapatid, alam mo kung sino ang kasama mo. And God causes all things to work together for good. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang divine providence. Yan ang ibig sabihin ng divine providence na walang kayang gumawa, walang tanging makagagawa, wala nang mas hihigit pa sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, pangit, maganda, malaki o maliit, ang Diyos ang kasama natin na gumagawa sa lahat ng ito. Lord, ang pangit ng sitwasyon pero God is good because God is with us all throughout. Yun ang ibig sabihin ng divine providence. Yung mga bagay na wala ka nang kayang gawin, wala ka nang magagawa, wala kang kapangyarihan, wala kang lakas, wala kang karunungan, wala ka talagang kahit na ano, kundi Diyos lang ang makagagawa. And that is the forte. Yun ang tunay na purpose ng Diyos talaga. Na makita mo na wala kang kayang magawa kundi Diyos lang ang kayang gumawa. That is a divine providence. Yung mamamangha ka na lang at maiiyak ka na lang at sasabihin mo sa Lord, salamat kasi natapos ko ang problema nang hindi ako ang gumawa, kundi ang Diyos pa rin ang gumawa. Amen? Na nalagpasan mo ang lahat ng pangyayari sa buhay mo because of God's divine providence. Kung hindi ka tinulungan ng Diyos, hindi ka makakapagtagumpay. Bawat yugto sa kasaysayan, mga kapatid, gumagawa ang Diyos para magpatuloy ang lahi ni Abraham. Again mga kapatid, bawat yugto, bawat bahagi sa kasaysayan sa Book of Genesis, makikita natin, starting Genesis to Revelation, makikita mo, bawat yugto ng kasaysayan, gumagawa ang Diyos. Bakit siya gumagawa? Kasi gusto niya magpatuloy ang lahi ni Abraham. Hindi natapos kay Isaac, hindi natapos doon. At alam natin sa mga susunod na chapter, magpapatuloy ang lahi ni Abraham hanggang sa lumabas ang bansang Israel, hanggang lumabas si Jacob, ang lahing pinanggalingan ng tagapagligtas. No? So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos lahat ang gumagawa niyan. Ang Diyos ang nag-iingat at nagpapatuloy ng lahi ni Abraham. Excuse me. So sa panahon ni Joseph, kung mapapabalikan niyo yung life ni Joseph the Dreamer, nakita natin kung paano pinreserve ng Diyos ang bayan ng Panginoon sa panahon ng taggutom. Nakita natin kung paano ginamit ng Diyos ang buhay ni Joseph para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama. So sa puntong ito mga kapatid, makikita natin lahat ng ito, nangyari ang lahat ng ito, pinangyari lahat ng ito ng Diyos para panatilihin na makita mo na ang Diyos ang gumagawa para magpatuloy ng lahat ng ito. Okay? So sa panahon ni Joseph, pinreserve niya ang mga tao sa panahon ng taggutom. Sa pagtatagpo, naalala niyo po, nagtagpo ang buhay ni Ruth at ni Boaz
na kung saan kung hindi sila nagtagpo, wala sanang pinanggalingan ng lahi ni Haring David. So, ang lahi ni Haring David galing sa lahi na pinanggalingan ni Ruth at ni Boaz, na pinagtagpo ng Diyos. Nakita niyo po kung paano pinapreserve yan ng Lord. Sa panahon ni Esther, si Esther ay ginamit ng Diyos para protektahan ang kanyang bayan para sa pagkawasak ng bayan ng Diyos. So, ibig sabihin, sa panahon ni Esther, ginamit siya ng Diyos para protektahan ang kanyang bayan. So, mapapansin natin, hawak ng Diyos ang bawat detalye sa kasaysayan. Hanggang sa ipinanganak si Jesus sa pamagitan ni Maria na isang birhen. No? Detalyado yan, mga kapatid, na hindi kailangan ng asawang lalaki dahil walang imposible sa Diyos. Nakita niyo po kung paano pinrotektahan ng Diyos ang kanyang bayan? Dumating siya at walang nakahadlang. Dumating si Jesus, walang nakahadlang. No? Walang nakahadlang na anumang balakid para maisakatuparan ng Diyos ang kanya napakagandang plano na iligtas tayong mga makasalanan sa impyernong pwede nating danasin, ang parusahan ng impyerno. Amen? So dumating si Jesus, dumating siya sa buhay natin, walang nakahadlang, walang nakabalakid para maisakatuparan ng Diyos ang plano niya para sa atin na maligtas tayo. Kaya salamat dahil pinanatili niya na nangyari, walang nakabalakid, walang nakaharang na dumating si Jesus. Mga kapatid, if Jesus is here right now, alam mo ba kung bakit nakilala mo siya? Kung ikaw ay nakay Kristo, mga kapatid, isang patunay na yan ay divine providence ng Lord. Bakit? Pinanatili niya. Dumating si Jesus sa buhay mo nang walang anumang hadlang, anumang balakid kasi gusto ng Diyos maisakatuparan niya ang magandang plano niya sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Para hindi tayo mapahamak sa impyerno, kaya binigay niya sa atin si Kristo. If you are in Christ, kapatid, just give praise and thanksgiving to the Lord. Amen. Kasi bakit? Nagpatuloy ang great nation na lahi ni Abraham sa pamagitan mo, hindi dahil sa galing ka sa lahi ni Abraham, kundi naging bahagi ka ng lahi ni Abraham, ng great nation ng Lord sa buhay ni Abraham, sa lahi ni Abraham because of your faith in Jesus. Jesus is the reason why you are connected to the life or to the yung nation ng Lord na pinili sa lahi ni Abraham. So yung pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na pagpapalain niya ang lahi ni Abraham. So kung tayo'y na kay Kristo, bahagi tayo ng pagpapalang yun. Kung hindi ibig sabihin na ikaw pa rin ang gusto mong, halimbawa mga kapatid, kung hindi si Lord ang may hawak ng buhay mo, ibig sabihin simple lang, ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Kung wala ka pa kay Kristo at sinasabi mong hindi ka palahi ni Abraham by faith, ibig sabihin ikaw pa rin ang gusto mong may hawak ng buhay mo. So kung ikaw ang may hawak ng buhay mo, hindi mangyayari yung sinasabi ng Lord, balikan natin, yung sinabi sa Roma 8:28, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, kung ikaw ang may hawak ng buhay mo, hindi pwedeng mangyari itong ang Diyos ang gagawa sa iyo ng lahat ng ikabubuti para sa mga tao umiibig sa Kanya. Kasi bakit? Ayaw mo sa Panginoon. Bakit? Dahil yung daang nilalakaran mo ay magdadala sa iyo sa pinakamasaklap na pwedeng maranasan ng isang tao. Ang walang hanggang mapahiwalay sa Diyos. Dahil ang pinakalayunin ng Diyos kung bakit nakilala mo siya at bakit nagpapakilala siya si Kristo sa buhay natin. Kasi gusto ng Diyos malaman mo, maisakatuparan ng Diyos ang plano niya para iligtas tayo bilang mga makasalanan. Dahil wala nang pinakamasaklap na pwedeng maranasan ng isang tao kundi ang walang hanggang mapahiwalay sa Diyos doon sa impyerno. So this morning,
God is asking us, anak, wala pa rin ako sa buhay mo. Starting na, right now, hindi bukas. Just repent. Put your trust in Jesus. Ibig sabihin, ilagak mo ang tiwala mo kay Kristo na tunay na magbibigay sa atin ng buhay para tayo'y may panghawakan sa lahat-lahat sa buhay natin. If you are trusting Jesus, ibig sabihin, hindi lang yan para sa kaligtasan mo, but for everything in your life. Kung may sakit ka ngayon, iniisip mo kung gagaling ba ako o hindi. Kung may sakit ka ngayon, may problema ka ngayon, ano man ang nangyayari sa buhay mo, hindi mo alam kung gagaling ka ba o hindi. Ano man ang mangyari, kapatid, gumaling ka man o hindi, mauwi man yan sa kagalingan, mauwi man yan sa kamatayan, isa lang ang magpapatuloy dyan, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos, kagalingan man o sa kamatayan man. Ang Diyos ang gumagabay sa atin sa lahat na nangyayari para dalhin tayo sa magandang plano niya para sa atin. Ganun din, mga kapatid, kung wala ka namang sakit, pero natatakot kang magkasakit, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kung single ka ngayon, wala ka pa rin nahahanap, wala ka pa rin natatagpuang para sa iyo, at dinidesire mo naman na magkaroon ka ng relasyon, ng karelasyon at ikay makapag-asawa, nagtitiwala ka ba sa Diyos na ang pag-aasawa ay only in the Lord? Na ang pag-aasawa ay Diyos ang nagkakaloob at hindi dapat mag-asawa ng hindi naman kapwa mo parehas kayo ng pananampalataya? If only in the Lord, bibigyan ka ng Diyos ng great partner. Great partner na kung saan magmamahal sa iyo at magmamahal kayo pareha sa Panginoon. That is only in the Lord. If you desire na single ka ngayon, gusto mo magkaroon ng relationship and to get married, trust God. Only in the Lord. Kaya lang, mga kapatid, baka ilagay pa rin natin sa kamay natin ang desisyon at pangunahan natin ang Diyos na nakakaalam kung anong mas makakabuti para sa atin. Mga kapatid, baka masira yun. Kaya bago magdesisyon, bago ka, ang pinaka-the best na basihan mo ng pagdidesisyon kung ikaw ay single, ay yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Pero kapag tiningnan mo, yung basis mo, yung standard mo, hindi yung standard ng Diyos, mapapahamak ka. Pagdating ng dulo, nagrereklamo ka. Bakit yan ang napangasawa mo? Bakit? Kasi hindi mo sinunod ang standard ni Lord sa buhay mo. So ang tanong, makikiayon ba tayo sa takbo ng mundong ito, mga kapatid? Na okay lang sex before marriage? Okay lang na magkasama kahit hindi pa kasal? Okay lang mag-live-in? O hayaan mo na? O, hayaan mo. Hayaan mo na, okay lang yan. O ang pipiliin mo ang Diyos sa magpatakbo ng buhay mo. Kung kasal ka na at meron kang pamilya, pero nandun yung mga alalahanin mo na baka hindi maging maayos ang relasyon yung mag-asawa o hindi lumaki ang mga bata ng nasa tama, will you entrust everything to God? O dadaanin mo pa rin sa sarili mong diskarte? Kahit alam mong pagod ka na sa pamamaraang sinasagawa mo, na hindi naman nakakabuti. So iniisip mo na akala mo, ginawa ko ng lahat sa relasyong ito, ginawa ko ng lahat para sa mga anak ko, bakit ganito pa rin? Kapatid, will you entrust everything to God sa lahat ng alalahanin mo para sa iyong pamilya? Kung lahat ng diskarte nagawa mo na at hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, hindi pa rin umaayos, kapatid, ang tanong ng Diyos, will you entrust everything to me? Says God, says the Lord. Habang ginagawa mo ang sarili mong diskarte, pagod ka na sa pamamaraang ginagawa mo, hindi naman nakakabuti, ang tanong ng Diyos, anak, it's time. Please entrust everything to me.
Yan yun sa pamilya. Paano naman sa ministry at sa simbahan? Nag-aalala ka na nawala na yung para bang nag-aalala ka, paano to mga miyembro, paano to mga gawain, paano to ibang mga members. Lalo na nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng mga pandemic, mga kapatid, na yung ibang mga members natigil, yung ibang mga members nagkakasakit, yung ibang mga members nagkakalipat-lipat. Paano yun? Will you entrust everything to God na magiging maayos ang susunod na araw at matutupad pa rin ang misyon na ibinigay ng Diyos sa atin? Paano kung hindi yun ang binigay ng Panginoon? Paano kung may redirection si Lord? So meaning, mga kapatid, are we going to entrust God? Kahit na mangyari ba yun o hindi, are we entrust God in everything? Will we keep trusting His Word? Will we keep trusting yung paraan ng Diyos kung paano niya patatakbuhin ang simbahan? Paano niya pati tatakbuhin ang buhay natin? No? Magpapasubmit pa rin ba ako sa pastor? Pangungunahan ba tayo? O pangungunahan ka ng sarili mong diskarte at preference mo? Mga kapatid, paano nauusad ang ating buhay sa panahong punong-puno tayo ng sarili nating diskarte at paraan? Umaasa ba tayo na sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin, alam natin na may ginagawa ang Diyos para gabayan tayo bilang isang iglesia, para matupad ang kanyang plano, para hindi manaig ang gawa ng kaaway, kasi ang gagawin ng kaaway ni Satan, ilayo tayo sa Diyos. No? Na hindi natin makita ang tamang layunin at gusto ng Diyos ng layunin na hindi tayo mapahamak sa impyerno, hindi tayo mawalay sa Diyos. Mga kapatid, bitawan na natin ang pagkakakapit natin sa buhay natin simula sa araw na ito. Masyado tayong kapit sa buhay, masyado tayong kapit sa hanap buhay, masyado tayong kapit sa ating sariling diskarte at pamamaraan. Sa umagang ito, ang paalala sa atin ng Panginoon, anak, bitawan mo na ang pagkakakapit mo sa buhay mo. Ipagkatiwala mo na ang lahat sa akin. Bitawan mo na ang pagkakakapit mo sa tiwala mo sa sarili mo. Ibigay mo na ang lahat ng tiwala mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Hindi naman ibig sabihin wala ka nang gagawin. Magtiwala ka sa gagawin ng Diyos. Sundin mo kung ano ang gusto ng Diyos at kalooban niya sa buhay mo. Simpleng paalala ng Diyos, huwag mo akong kontrahin. Huwag nating kukontrahin ng Diyos sa kung anong gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Huwag tayo magrereklamo sa Diyos. Huwag nating questionin ng Diyos kung bakit ganito ang nangyari. Dahil una sa lahat, mga kapatid, hindi natin pwedeng kontrahin ng Diyos sa kung ano man ang kanyang nais at kalooban. Tandaan natin, wala pang nagtagumpay at napabuti sa mga kumukontra sa Diyos. Ulit, mga kapatid, wala pang nagtagumpay at wala pang napabuti ang kalagayan sa mga taong kumontra sa Diyos. Yung mga kumontra sa Diyos, walang nagtagumpay at walang napabuti ang buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, blessed is the man who entrusts his life to God and to His providential care. Dahil yun ang pinakamabuti sa lahat. Mga kapatid, bago tayo manalangin, bago natin wakasan ang Genesis 24, nais kong sama-sama nating awitin ang awit na ito. Awitin natin sa Panginoon ang mensahe ng awit na ito dahil ito po'y napakahalagang mensahe ng Diyos sa atin. At alam kong handa ka ng maranasan ng presensya ng Diyos. Awitin natin itong mensahe ng awit na ito bago tayo manalangin sa ating Panginoon. Let us all worship the Lord and give Him praise. Pagkatapos mananalangin po tayo. Naghahayag kami ng buong puso naming pagtitiwala sa iyo, Ama, sapagkat alam namin walang bagay
na hindi mo ginagawa at walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. With all our hearts, God, we give you our full trust. O Lord, at ang dahilan ng aming pagpupuri is just to worship you, to glorify you in every situation, Lord. Salamat, Ama. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Amen. Ako'y magtitiwala sa'yo. Salita mo ang langit sa lipunan ko. Amen. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo. Salita mo ang langit sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat
Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you for this wonderful message na ipinagkaloob mo sa amin. You are the God who causes all things, big things, little things, good things, bad things, to work together for good to those who love you and to those who are called according to your purpose. Ibig sabihin, Lord, sa pagkakataong ito, alam namin na wala kaming pwedeng panghawakan. Wala kaming pwedeng pagkatiwalaan. Wala na kaming pwedeng gawin. Hindi namin kayang gawin sa diskarte namin o sa sarili naming pamamaraan. Because you alone can do a divine providence to our life. Thank you, Lord, dahil alam namin wala kaming pwedeng magawa kundi ang magtiwala sa iyo. Sa bawat yugto ng aming buhay, alam namin, Lord, ikaw ang tanging siyang makagagawa at gumagawa para magpatuloy ang aming buhay at ang aming paglilingkod para sa iyo. Paano mo kami iniingatan dahil alam mo, Panginoon, at ayaw mo, O Diyos, na kami mapahamak. Isa kami sa napili mo, isa kami sa nakakilala sa iyo, isa kami sa naging bahagi, sa pamagitan ng aming pananampalataya, naging bahagi ng lahi ni Abraham sa pamagitan ng pananampalataya. Lord, salamat dahil hindi mo kami hinayaang mapahamak at di mo hinayaan na hindi ka namin makilala sa mga panahon at problema, sa mga mabibigat na sitwasyon ng aming buhay. Salamat, Lord, dahil isa ang pinaka-the best na nangyari sa amin ang makilala ka, Panginoong Jesucristo, sa aming buhay. Lord, kung hindi pa namin kayo kilala, dapat makilala ka namin, Panginoong Jesucristo, sa aming buhay. Dahil alam namin, Panginoon, kung wala kami sa iyo, siguradong kami mapapahamak. Kung kami ang may hawak ng aming buhay, hindi mangyayaring all things work together for good. Dahil ang daan na aming nilalakaran ang siyang magdadala sa amin sa pinakamasaklap na pwede naming maranasan bilang isang tao. Ang mawalay, mapahiwalay sa iyo, O Diyos, doon sa kapahamakan. Right now, Lord, we repent to you. Nagsisisi kami, Lord, sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming mga kasalanan, isip, salita at gawa, at aming inilalagak ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming tiwala sa iyo, O Diyos, sa araw na ito. Inilalagak po namin ang aming buong tiwala sa iyo, Panginoong Jesucristo, na tunay na siyang makapagbibigay ng buhay, isang buhay na makabubuti at ganap para sa amin. Isang buhay para sa iyo na parang na ikaw ang hawak ng lahat-lahat sa aming buhay. And right now, if we are trusting you, O God, if we are trusting you, Christ Jesus, Lord, ibig sabihin nito, hindi lang po para sa kaligtasan namin kami nagtitiwala, kundi sa lahat-lahat, but for everything in our life, maybe good or bad, little, small or little, Lord God, big or small, Lord, lahat ng ito, everything in our life we entrust to you, O Jesus. Kung kami may sakit, Lord, di namin alam kung gagaling kami o hindi, Lord. We keep on entrusting you, Lord, na anuman ang mangyari sa amin, Lord, mapagkakatiwalaan namin ang Diyos na siyang gagabay sa bawat pangyayari na dadalin mo kami sa magandang plano mo para sa aming buhay. Alam namin, Lord, hindi mo planong kami pagkasakitin, hindi mo plano na kami maghirap, hindi mo kami planong kami mapabayaan, hindi mo planong kami mapawalay, Lord, kundi gusto mo, Lord, na anuman ang mangyari, makita namin na mapagkakatiwalaan ng Diyos na siyang gagabay at papatnubay saan man kaming dalin ng magandang plano mo para sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Inilalagay po namin ang aming mga desisyon, aming mga kamay, na ikaw ang mangunguna sa amin, O Diyos, na tunay nakakaalam ng pinaka-the best para sa amin. Lord, tulungan mo kami na hindi ang mundong ito ang aming ayunan, kundi ayunan namin ang kalooban, ang iyong mga pangako, ang gusto mo, O Diyos, para mapatakbo ang buhay namin. Kaya Lord, salamat dahil alam namin magiging maayos ang lahat ng ito
Dahil alam namin, Panginoon, meron kaming pinagkakatiwalaang Diyos, may pinagkakatiwalaan kaming Jesus, meron kaming pinagkakatiwalaang salita ng Diyos, na kung ano yung paraan mo, O Diyos, kung papaano patatakbuhin ang aming buhay, alam namin, Panginoon, Ikaw ang mangunguna sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Tulungan mo kaming umasa ng buong buo sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, Lord, tulungan mo kaming bitawan ng pagkakakapit namin sa sarili naming diskarte, sa sarili naming mga kagustuhan, Lord. Bitawan na namin ito, Panginoon, at ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Kapatid, bitawan mo na. Sabi ng Lord sa atin, ipagkatiwala mo na ngayon sa Diyos. Lord, bumibitaw na po ako. Binibitawan ko na ang pagkakakapit ko sa aking buhay. Ang pagtitiwala ko sa sarili kong kakayahan. Binibitawan ko na sa iyo, Lord, at ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Hinahayaan kong kayo ang gumawa. Kapatid, hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Hindi ibig sabing wala na tayong gagawin. Ang nais ng Diyos, makita mo na magtiwala tayo sa Kanya. Ano man ang hirap ng ating sitwasyon, magtiwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. Magtiwala tayo na ang Diyos, kung tayo susunod, mananampalataya at magtitiwala sa Kanya, mangyayari ang gusto ng Panginoon, ang ikabubuti ng Diyos at kagustuhan ng Diyos, ang Kanyang magandang plano para sa atin. Lord, tulungan mo kami na ngayong umaga, na wag naming kailanman kokontrahin ang gusto mong mangyari sa amin. Dahil alam namin, Lord, walang nagtagumpay, walang napabuti sa mga taong kumukontra sa nais mo at sa kalooban mo, O Diyos. Kaya Lord, help us. Help us to entrust our lives to you, O God. Because blessed is the man who entrusts his life to God. Blessed is the man who entrusts everything to you, O God, for your providential care. At alam namin, Lord, ang magtiwala sa iyo, yan ang pinakamabuti sa aming mga buhay. We thank you, Lord, for your guidance, for your providential care sa lahat ng ito na natutunan namin sa Genesis 24. Thank you because you are with us. You love us. That's why we entrust everything to you, Lord God. We thank you. We honor you, our dear Jesus. We love you. In Jesus Christ's name, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Praise God. Hallelujah. Diba? Sabi ko sa inyo, grabe ang kilos ng Panginoon sa atin. Kaya naniniwala po ako, kung naririto ka pa rin hanggang sa mga oras na ito, sinusundan mo pa rin ang gawain ng Panginoon, nakikinig ka pa rin hanggang dulo ng live na ito, alam ko may purpose ang Panginoon kung bakit niya ipinahayag sa atin ang lahat ng ito. Muli mga kapatid, ang Diyos ang dapat lamang at tangi lamang na bigyan ng papuri at pasasalamat. Dakila ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya dahil yon ang pinakamabuti sa lahat. God bless you. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon ngayon pong umagang ito. God bless you. Glory to God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon dahil ang Diyos natin ang tunay na mabuti sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.